Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, bumaliktad na. Nako, PBBM naghugas kamay lang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. Ayan, at eto na nga, simulan na po natin to. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong mga pahayag ni Senator Marcoleta tungkol sa kanyang investigation sa Blue Ribbon. Pinahayag niya na personal daw silang nagkita, nag-meeting ni President Marcos Jr. At ano ang napag-usapan nila sa meeting na yan? Galing. Okay, so pakinggan natin siya. Yung unang araw ng investigasyon, opo, nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailangan ito. Kailangan ng taong bayan ito. Wow. Yan ang malaking balita ngayon. Opo, sinabi siya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Para sa gumawa ng communication na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwating na sana magtagumpay. Ang iyong pagtinig. Mukhang hindi po ata alam ni Ate Claire yan, Sen. Kasi si Ate Claire nagsabi nyo na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. So yan naman, salita ng salita, hindi mo na nagtatanong sa Presidente, di ba? Tapos sana, tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin. Isa ka. Opo. Nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon. Opo, sinabi sa akin, sana ay magtagumpay ka. Para sa gumawa ng communication na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay ang pahiwating na sana magtagumpay ang iyong pagtinig. Mukhang hindi po ata alam ni Ate Claire yan, Sen. Kasi si Ate Claire nagsabi nyo na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman yung salita ng salita, hindi mo na nagtatanong sa Presidente, di ba? Tapos sana, tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, Okay, so salamat Senator Marcoleta. Ngayon ko lang napag-alaman na nag-usap sila at dito ko makita ang determinasyon ni Pangulong Marcos na tuldukan itong issue na ito. So yan mga kababayan, pero kung yan po ang nakikita ni General Macanas ay wala po tayong magagawa. Pero nakikita ko po dyan mga kababayan, ito ay opinion lang natin ha. Total lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang opinion. Ito po ang opinion ko. Baka naghuhugas kamay lang po itong si President Bongbong Marcos Jr. at inuunahan na lang yung pagbibigay ng mga information dito kay Senator Rodante Marcoleta. Diba? At speaking of hugas kamay mga kababayan, ito po ang balita, yan mula po sa The Manila Bulletin, yan si Chua. Sabi po dito sa balita mga kababayan, inherited problem. Inherited problem daw. Chua says anomalous flood control project existed during Duterte years. Nako. Lahat na lang po ay gusto mong isisi. Chua sa Duterte. Parang ano ba ito si Chua? One of the co-chairmen of the House Infrastructure Committee or Infracom, Manila 3rd District Representative Joel Chua said on Tuesday. Okay. That flood control project controversy could be traced to be alleged budget insertion data
who life rated, no? During the administration of former President Rodrigo Duterte. Naku talaga, Chua. Anong nangyayari sa'yo? Problema nyo ngayon sa administrasyong ito. Duterte na naman ang sisisihin mo. Ay nako, sabi nga po dito sa mga nag-comment yan, mga kaubayan. Tingnan nyo natin kung tingnan nyo yung reaction. Nakita nyo? Di nyo makita, no? Yan, no? 22,000 ang tumawa. 1,400 ang nag-like. At yung galit naman po ay 457 mga kaubayan, di ba? Ang dami-dami po nang tumatawa sa'yo, Chua. Hugas kamay, naghugas kamay nga eh. No? Lahat naman talaga kasalanan ni Duterte. Kasi nga ang linis ng administrasyon nyo, no? Oo nga ay no. Duterte na po, nako. Ay nako. Duterte again. He carried it over ever since he became a congressman. Ay nako. Mukhang may congressman po tayo na wala, puro pagtatakipan ang ginagawa ninyo dyan eh, no? Ito pa, isa pa mga kabayan, teka lang ha, hanapin ko lang dito, nandito rin yun eh, si Abante, ito, yan si Abante mga kabayan, sabi naman po ni Abante, Representative Abante kinontra ang pagpapatawag kay Representative Saldico sa investigasyon sa flood control, bakit naman? Bakit naman Abante na paghahalataan tuloy kayo eh? Kasabot ka rin ba ni Saldico? At pinagtatanggol mo siya? Diba? Hindi ba pwedeng imbestigahan yung yung congressman na yan? Hindi ba pwedeng tanungin yung congressman na yan? Diba? Ganun na ba talaga ka-powerful itong si Saldico para hindi ipatawag? Diba? Parang ganun ang lumalabas, no? Gusto nilang ipagtanggol, pinagtatanggol po ni Bene Abante itong si Saldico. Anong meron sa inyong dalawa? Saldico at Bene Abante. Ay nako mga kabayan, walang mangyayari sa investigasyon yata dyan sa House of Representatives. Kaya balikan na lang po natin yung dito sa sa Blue Ribbon ni Senator Rodante Marcoleta. May narinig din akong statement ni Mayor Magalong. Tinanong siya ng local media ata sa Baguio. Anong tingin niya, anong patutunguhan itong investigasyon nito? Sabi ni Mayor Magalong na seryoso si Presidente sa investigasyon nito at galit na galit daw siya. Ito, dalawa lang daw silang nag-usap, the Mayor and the President. Galit na galit daw ang Pangulo. Sabi daw niya, hindi ako aalis sa aking termino na walang mangyari. Ibig sabihin, determinado siya. Kung galit na galit po ang ating Pangulo mga kababayan, bakit kailangan pa niyang antayin, no? Na taong bayan talagang sumigaw na alisin mo na dyan kung hindi pa nga, di ba? Kung hindi pa nag-ingay ang taong bayan na alisin nyo na si Secretary Bunuan dyan sa DPWH, hindi pa tatanggalin eh. No? Hindi pa tatanggalin. Yan ba ang galit mga kababayan? Di ba? Yan po ba ang galit? Siyang may mapanagot. So ang tanong, paano? Baka nagagalit-galitan lang. Nako po. Investigasyon. So, kung sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Blue Ribbon, baka hintayin na lang niya na matapos ang Blue Ribbon Committee report at yun ang basihan niya na magkaso. So, akala ko kasi ang Pangulo magkakandak din siya ng sarili niyang investigasyon. Kaya magbuo siya ng independent body. Isa ngayon, wala pa naman eh. Meron na po. So, to me, this is good news na walang sapawan ng rule dito. So, Blue Ribbon, mag-investiga kayo. Kung ano man ang findings yan, gagamitin namin.
sasampan namin. Maganda yan eh. So, wala talagang sinasanto kung ganon. Kung nag-usap na ang Pangulong Marcos Jr. at ang Blue Ribbon Committee Chairman. That's good news. So, next na tanong is, ang tanong ngayon is yung i-offer kay General Torre na trabaho na anti-corruption related. Okay, yung Baka kay si- General Torre. Nako. Baka po si General Torre po ang mamuno dyan sa third, ano yun, tinatawag nila? Nako. Yung third party nila, di ba? Yung third independent body. Yun na, independent body pala. Or independent, basta yung bubuuin po ni President Bongbong Marcos Jr. Baka ito pong si Torre ang mamuno dyan, ha? Nako. Yari kayo. Isa lang po ang masasabi ko, yari kayo kay Torre. Ha? With or without warrant of arrest, pwede kayong kunin ni Torre, mga kababayan, di ba? Kaya yan, ngayon pa lang mag-prepare na kayo. Ha? Kasi pag si Torre po ang si Torre ang humawak ng independent body na yan, mga kababayan, talagang masigasig ito, masunurin pa naman itong si Torre, mga karibin natin. Sana lang hindi mahaluan, pero imposible eh. Imposibleng hindi mahaluan ng politika dito. Baka yung mga kalaban lang sa politika ang pagdadamputin ni Torre, yun kung yan ay opinion pa lang natin, ha? Inuunahan lang natin kasi nakita naman po natin yung ginawa kay former President Duterte. Investigasyon, kasi magbuo siya ng independent body. Isa ngayon, wala pa naman eh. So, to me, this is good news na walang sapawan ng rule dito. So, Blue Ribbon, mag-istiga kayo, kung ano man ang findings yan, gagamitin namin, sasampan namin. Maganda yan eh. So, wala talagang sinasanto kung ganon. Kung nag-usap na ang Pangulong Marcos Jr. at ang Blue Ribbon Committee Chairman. That's good news. So, next na tanong is, ang tanong ngayon is yung i-offer kay General Torre na trabaho na anti-corruption related. Okay, yung kay General Torre, anti-corruption na job yung ibibigay sa kanya. Ano kaya? Ito na ba ang separate investigation na gagawin ng Malacanang at si General Torre ang mangunguna? To me, yung ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, hindi talaga katanggap-tanggap yun. Masamang loob ko. But, i-set aside lang muna natin yun kasi ang kalaban natin ngayon, grabing problema natin itong corruption sa flood control project. Kung i-designate ni Pangulong Marcos Jr. si General Torre na mag-imbestiga, palagay ko may maitutulong siya. Dahil nga, isa siyang pulis. Trabaho ng pulis yung mag-imbestiga. Alam nila yung Ako, nasubukan ko ring mag-imbestiga although hindi sa mga ganitong malalaking kaso. Nag-imbestiga ako ng mga abuso ng mga sundalo namin noon. Talagang napadischarge ko, naparusahan yung mga sundalong nang aabuso. So may konting knowledge lang ako sa investigasyon. So ito ngayon kay malawakan lalim na korupsyon, kailangan natin ng magagaling na investigador. Ayan, sana si Mayor Magalong lang tinanggihan ng Pangulo. Ito ngayon, si General Torre, kung ilagay siya na head ng Malacanang investigating body, sana. Ito na. So,
may isang magandang balita sa DPWH sa post ni Morning Coffee Talks kanina. Balita lang ito na naka-receive siya ng text na ang mga members ng Bids and Awards Committee ng DPWH ayaw na daw basta-basta pumirma sa mga dokumento. Na this is good news kung totoo yun dahil ang Bids and Awards Committee gagawin nga ng eksakto yung trabaho niya, wala nang makakalusot na korupsyon. Ganun din eh. Bakit ngayon lang? Yun yung tanong eh. Bakit ngayon lang kayo ga-a-action ng ganyan? Dapat noon pa man, di ba? Ay pinag-aaralan muna niyo eh. Doon nga sa hearing, di ba? Naglalaban-laban yung mga kumpanya pero isa lang po ang may-ari ng mga kumpanya. Dito pa lang makikita na po natin na mayroon talagang irregularity. Bakit hindi nyo doon double check yung mga may-ari ng mga kumpanyang yan bago nyo pasaluhin dyan sa mga bidding na yan? Diba? Baka walang batas. Ayan, babalik tayo dito sa House of Representatives. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na isa lang dapat, no? Ang kumpanya at isang may-ari, hindi yung isang kumpanya, maraming kumpanya, isa lang yung may-ari tapos sila pa yung mag-aaway-aaway, maglalaban-laban sa bidding. Diba? Kahit sinong manalo dyan, siya pa rin po ang panalo, yung owner pa rin po ang panalo. Kumbaga mga kababayan, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika dito eh. Ha? Ay nako po. Well anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.